Okay, try natin dito mismo sa aquarium ko, no? Ayan, oh. Ayan. Tapos yung isa, ito. Isa kasi wala nang aerator eh. Ayan, oh. Ito. Ayan, oh. Ganyan siya kalakas mga bro. Okay mga bro, magandang araw sa ating lahat. Ngayon mga bro, mayroon na naman tayong gagawin. Ito ay aquarium air pump na AC/DC. Sa kapitbahay namin to, bali dinala dito. Papaayos daw niya sa akin. Itatry nating ayusin, no mga bro, kasi ito hindi niya napansin na umapaw na pala yung overhead filter niya. Tapos nung umapaw na, natanggal yung pinaka-elbow niya. Tapos hindi na dumiretso doon, bagsak sa may sump yung tubig. Bali dumiretso dito. So sa madaling salita, nabasa to. Tapos dito umano yung tubig. Dito dumaan yung tubig at saka dito kasi hindi silyado to eh. Ngayon, nagawa ko na to kahapon, nakalimutan ko lang videohan. So iano ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa, no. Ito, bubuksan natin to. Ito yung cord niya sa AC. Yan. Yan. Ang naging kasi nito, ito yung original na board. Yan. Ito yung pinaka-original na board. Tingnan nyo. Pansinin nyo yung dito. Salong-salo talaga niya yung tubig nung natapon yung tubig. Kasi dito na yung tubig, oh. Ano talaga sa board. Kaya ang sira nito ay yung pinaka niya. Tawag nun, yung pinaka hyperite na transformer, yung AC/DC, yung special na transformer na ito, babaklasin lang natin para maipakita ko sa inyo. Ayan. Ito lang talaga yung pinaka board nito. Yung nakikita nyo isang board noon, ginamit ko lang yun. Kasi good pa yung pinaka na ng AC. Tapos naglalabas pa siya ng yung DC dito sa ng battery. Mayroon pa siyang output na nilalabas na 3.2. Tamang-tama lang. 3.2 to 3.5, no? So tama-tama lang pang natin dito sa battery para gumana yung pinaka-circuito niya dito sa DC. Ito yung pinaka board. Yan, ito kasi yung ito yung saksakan ng AC, yung galing sa cord, tapos papunta yan dito. Yan dito. May wire yan, may saksakan yan, pinutol ko lang kasi ginamit ko yung wire dito. Para ito pa rin yung saksakan ang ginagamit ko, no. Hininang ko na lang tong wire papunta dito. Kaya itong saksakan na to sa niya, hindi na nagagamit. To tinatakpan ko na lang ng tape yan. Kasi dito ko na ginamit sa pinaka-original para hindi na ako magbubutas dito sa taas. Kasi nakatutok siya sa taas dito eh. Kung magbubutas ako, pangit tingnan. Kaya hininang ko na lang to, itong wire na to, yung dulo, itong wire na to, yung may sakit siya dito, para dito pinutol ko, tapos hininang ko dun sa likod dito sa terminal. Tapos ito papaliwanag ko sa inyo bakit siya sira. Yan. Kasi nabasa sa tubig to eh, ito. Kaya nasunog na to, madaling salita, nasunog na to. Kinukuhaan ko ng tester to kahapon.
From dito sa kapasitor niya, ito pala, itong board na to, naka-design to sa dalawang ano no. Ito yung hot AC, yung hot ang tawag niyan, hot ground, tapos ito ganyan. Ito yung sa DC. Cold ground naman ang tawag nito. Ngayon pagka nag-tester tayo mga bro, ang gagamitin nating ano, yung ground, sa hot ground at saka sa cold ground, magkaiba yan. Kaya pag nag-tester tayo dito, yung negative, dito tayo kukuha sa kapasitor. Ito. Kasi ito yung kapasitor na to, filter kapasitor tawag niyan eh. Kasi mayroong diode yan dito sa AC, sinasalo yan dito ng fuse. Yan. Pansinin nyo. Ito yung saksakan ng AC. Yan, dalawa na yan. Yung isa na to, paa na to, sinalo ng fuse. Ito yung fuse na to. Pumutok din yung fuse na yan. Tapos, yung isa naman, dire-diretso yan dito sa kapasitor. Yan. Sinalo ng kapasitor yan dito. Yan, dalawa. Tapos, kung kukuha tayo naging negative nito, dito sa negative ng kapasitor. Yan, malalaman natin ang negative niyan kasi may markings niyan eh. Ayan o. Yan. Yan, negative yan. Ibig sabihin yan. Yan. Ibig sabihin yan negative. Ito negative. Kaya, kung mag-voltage checking tayo, dito tayo kukuha ng negative. Yan. Dito. Ito yung negative, babaybayin lang natin yan. Tapos ito yung positive. Ito yung isa, positive na yan. 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 Ito yung sa negative na kapasitor, ito yung positive. Yan. Doble kasi yan, dalawang kapasitor ang nilagay nila ito. Tapos ito yung isa din. Ito yung negative, ito yung positive. Hindi, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung isang kapasitor, tapos ito yung isa. Yan. Nung bino-voltage test ko yan, mayroon siyang 220 hanggang dito sa transformer niya. 380, 315. Kasi yung kapasitor na yan, high voltage yan na kapasitor, 400 volts. So, yung 400 volts na yan, hindi naman natin 100% na makukuha yan. Nasa mga 60 or 70% lang. Kaya, ang nare-reading natin dito ay 315 volts. Yan. Tapos, paglabas dito, dapat, ito, paglabas dito is AC, kasi, inano na yan dito ng diode eh. Yung rectifier diode na ano, tinatransfer na yan ng DC. Tapos naging DC. Paglabas dito, AC siya pero ano na siya, yung low voltage na AC. Tapos may kapasitor dito nilag diode. Ito yung pang black na ano, pang forward. Iniiwasan niya na bumalik yung kuryente dito. Kaya pang forward lang talaga siya. Blocking diode ang tawag niyan. Para diri-diretso dito sa ating DC, no. Ang problema nga lang, ito ay sunog na. Wala na siyang nailalabas at saka yung itong ano, kung ito nakikita nyo, regulator IC yan eh. IC regulator, sunog na rin yan. Kung napapansin nyo, yan, kung napapansin nyo to, yan oh, nangingitim oh. Yan yung gilid na yan. Ito. Yung gilid ng transformer at saka dito sa regulator. Ayan, sa regulator na IC regulator, yan nangingitim. So, ibig sabihin nasunog. Nung nagka-short circuit yan, agad-agad pumutok si fuse. Ito yung fuse nito. Ito yung fuse na yan, oh. Yan, pumutok yan. Pero nasunog na to. Kaya itong regulator kasi siyang nagbibigay ng signal dito sa transformer para maglabas ng output, no. Yan, saka mayroon siyang optocoupler na inaano. Itong optocoupler, ang gamit naman ito, kukuha siya ng ano dito, maliit na voltahe dito sa kapasitor. Yan yung maliit, kung napapansin nyo diyan sa maliit kukuha. Tapos pagka nagkaroon ng signal diyan, papasa niya dito sa regulator. Tapos yung regulator ang mag-ano dito. Kaso nga lang ang problema wala na, sunog na to. Kaya wala nang naayano.
So, wala na mailalabas dito sa ano, DC niya. Yan. Pagdating dito sa DC, ito sa battery, tapos ito yung papunta dito sa ito. Ito, papunta dito sa motor. Ito yung papunta sa motor, ito sa battery. Kaso pagka walang battery, wala rin, hindi siya gagana kahit okay to. Kasi nakaano to sa circuit itong battery na to eh. Tapos yung battery niya, dito yan nakalagay yung battery, yung gel type na battery. Sira na rin, wala na. Kaya ginawaan ko siya ng battery, yung 18650 na battery, tatlo, pinarallel ko. Kasi ang ano nito ay 3.7 volts lang ang output nito dito sa battery. Tamang-tama, itong isang board naman, ang sira naman dito ay itong sa output niya. Itong board na to ay sa emergency light na Firefly. Ang sira nito ay sa output. Dito sa mga ibang serkito dito ay sira na, kaya hindi na nagkaan ng output. Tapos nung inanuhan ko, tinistiran ko dito yung pinaka-output sa papuntang battery, mayroon siyang 3.2. Kaya sabi ko okay pa, pwede ko pang magamit. Nung tinatry ko, yan, sinisiris ko na lang yung positive pinaparallel ko yung positive ng battery, inano ko sa positive dito sa output. Tapos ito, yung negative, inano ko sa negative din. Tapos ito ng terminal na ginagamit ko para din dito, para sinaksak ko. So, nagkakaroon na siya ng supply ngayon ng DC. Itong dating wala ng DC, wala ng battery, wala ng supply ng DC dahil sira na yung ito at saka yan, wala na nailalabas. Kumukuha siya ng DC na supply dito, output. Kaya nagagamit pa rin. So ngayon, tatry lang natin mga bro, no? Yan. Sasaksak ko lang to. So ito na yun, ito yung cord na dati. Tapos ito nga. Yan, inano ko yun dito sa AC. Tapos saksak lang natin ha. Tapos saksak ko lang to para magkakaroon siya ng supply na ito yung papuntang battery. Yan. Tapos ito naman yung papuntang output dito sa pinakamotor, no? Tapos yan, try natin isaksak. Saksak natin dito. Umilaw na siya kasi mayroon na siya supply ng 220 to dito. May supply kaya umilaw na yung standby light niya. Tapos pagkabuhayin natin to, itong switch na to para mabuhay yung ano. Ito, nag-stack up ditong switch na to kasi kinalawang, nilagyan ko lang langis. Ayan na. Umilaw na yung pinaka ano niya sa battery. Yung ano sa output. Pansinin mo, wala na siya kasi kinundim ko na yung AC dito. Wala na. Dito na ako kumuha ng AC. Ayan. Kung napapansin nyo, tumunog na siya. Ayan. So may hangin na yan. Ayan. Kasi itong dalawa kasi yan eh. Ito yung sa gitna, ito yung nag-automatic siya pagka nag-run out, pagka hinugot, gagana to si battery. Ito naman pwede rin, kaso nga lang may seconds lang to eh. Kumbaga pagka nag-run out, kung dito mo i-set sa pinakadulo, may seconds lang siya. Kung halimbawa 20 seconds lang mamamatay, tapos seconds din mga 10 seconds siguro or 8 to 10 seconds mabubuhay uli. Kung patay-patay, hindi kagaya dito sa gitna na dire-diretso siya. Ngayon, tatanggalin natin itong cord na to galing sa AC. Yan. Tatanggalin natin yan para makita natin na gumagana yung battery natin, no? Yan, tatanggalin natin yung pagkasaksak. Yan, no? So, papunta dito. Tanggalin natin yung pagkasaksak. Yan, tanggal na. So ito na lang gumagana, battery. Kaya nga pag nagka-burn out, dire-diretso yung ano niya hanggang sa malubat tong battery. Pero pagka hindi pa nalubat, magkakaroon pa siya ng supply. Yan, no? Gumagana pa rin siya. So Tilin, okay na. Kaso nga lang, nagdadalawang board tayo. Sasaksak ko. Ayan.
Yan, umilaw na siya. Tapos i-on natin. Yan na, Selen. Yan, gumagana na siya. Oh. Yan. Bali, dalawang board yan. Yan. Yan, ilaw na green. Oh. Sa original na board. Tapos ito yung dinagdag kong board. Yan. Tapos, pinalitan ko ng battery. Ito. Yung sa ano ko, yung battery ko na pang 18650. Ito yung original na battery, Atilin, sira na. Yan, yung original na battery na to, wala na, sira na to. Kaya ko pinalitan ng yung mga ginagawa kong battery na 18650 na Light BO4. Tatlo. Yan yung pinalit ko para gumana siya. Okay na mga bro, hanggang dito na lang tayo. Pasensya na, kahapon hindi ko nakuha na ng video nung habang ginagawa ko to. Kita mo namamatay yung pinaka indicator light niya sa DC. Ngayon isasaksak natin, yan, bubuhay na siya. Kaya dito na siya kumukuha ng ano. Ito, reserve na lang tong battery. Gumagana yan automatic kasi mayroong switch yan dito. Ito, yung mga yung nandito yan sa mga ano, yung mga switching yan. Nag-automatic na. Wala kasing kikita ditong ano. Kaya pagka nag-burn out, automatic switch yan. Dito naman magkukonsumo sa battery. Ay, kaya ano, magtataka kayo, dalawang board siya, no? AC, DC. Yan yung inano ko. Mayroon sana mga nabibili sa Lazada, yung maliit lang siya na AC, DC. Maliit lang. Nung tinatry ko to kahapon, umuki naman siya. Kaya ito na lang ginawa ko. Ito na lang nilagay ko kasi naman bibili pa. Kaya yun. Dalawang board ang nangyayari. Okay, itatry natin. Dito mismo sa aquarium ko, no? Yan, kabitan natin ng hose. Yan, ito yung aerator. Yan, papunta. Tapos yung isa, ito yung isa kasi wala na akong airstone. Yan. Ito yung isa yan, pa ganyan. Sasawsaw lang natin yan. Ngayon, sasaksak natin to. Dahil dito sasaksakan ko sa gilid eh. Sinasadya ko talaga. Ayan na, umilaw na ng green. Tapos ito na yung pinaka-output niya. Ayan o. Ayan. Tapos yung isa, ito. Isa kasi wala nang aerator eh. Ayan o. Ito. Ayan o. Ganyan siya kalakas mga bro. Jaybo. 9970 yung pinakaano niya. Para serial ata to eh. Kaya kung may pera kayo, ganito na bibilhin nyo. Bumili na kayong ganito. Siguro nasa 2 plus to mahigit. Kulang-kulang 3 siguro ang presyo nito. Okay. Bye-bye.